takbo Pilipinas! Langoy Padjak, 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 takbo Pilipinas! Jack takbo Pilipinas. Takbo Pilipinas. Langoy Padjak. Okay, get. Sige, ulit. 1, 2, 3. Langoy Padjak, talon! Ulit, isa pa. Ulit, isa pa. Langoy Padjak takbo Pilipinas. Game. Langoy Padjak, takbo. Langoy. Padjak. Dito, dito, dito. Okay, Okay, 1, 2, 3. Langoy Padjak, takbo Pilipinas! Okay na yun. Thank you. Ina nyo. Salamat. Good afternoon! Ngayon ay January 13, 2024. So, Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year! Natagalan tayo mag-upload ng video kasi medyo wala tayong ibang lakad, wala tayong mga ride na sinamahan hanggang ngayong araw na to. Kung natatandaan ko, ang last video upload natin is yung run, yung A6 Manila run. At after nun, wala na ulit tayong video upload. Medyo naging busy tayo nung Christmas, work, family and all. Pero siyempre, nakakapag-takbo pa rin at nakakapag-swimming pa rin. Ay, oo nga pala, yung event na open water swimming, hindi ko na cover pero titingnan natin. May mga clips akong konting nakuha kaso sobrang konti lang, natanggal kasi yung camera. Anyway, so papunta tayo ngayon ng Triple P campsite at may bago tayong adventure o hobby na dinagdag sa buhay natin. Ayun yung bike camping. So kung makikita nyo yung dala-dala ko ngayon, nakapag-build tayo ng bike camp setup. Kaya ito, first time natin na magba-bike camp. Kasama natin si Brian saka si Mark. Overnight tayo doon at bukas may mga tropa ang susunod sa atin. Si Toper, si Toto, at ewan si Wolf kung makasama. At yung mga tropa natin sa Bisikleta Patrol, ipodam sila bukas sa ride sale sa inyo. At ito, nasa San Jose del Monte, Bulacan tayo. Tanghali tayo nag-ride out alauna ng hapon dun sa SM Fairview. So kung galing kayo ng Fairview Commonwealth area, dire-diretso lang yun. So hanggang sa makapunta sa may San Jose del Monte, Bulacan, papunta ng Norsagaray. So yung lugar na pupuntahan natin is Norsagaray.
Last week, nanggaling na tayo doon. Kasama natin yung asawa ko, tapos yung dalawang anak namin, saka tropa natin si Jake, si Giliana, pati yung anak nila si Neon. So family outing or family camping ang ginawa natin. Kasi tamang practice na din dahil hindi pa tayo marunong sa camping, kaya lalo na sa pagluto-luto sa kalan, kaya hindi pa ako confident na kaya kong gawin mag-isa. Kaya kailangan natin ng tulong ng mga tropa na medyo sanay sa pagluluto, lalo na sa uling, stove, gatong, ganun, tsaka outdoor. At medyo at paano, nakapagdagdag naman tayo ng experience. Wala sabi natin so far, kaya feeling ko marunong na ako kahit konti. At eto, kaya na nating mag-bike camp na nga. So good practice yung ginawa natin last week. Palabas na tayo ng San Jose del Monte, Bulacan. Ito na yung arko ng San Jose del Monte. At dire-diretso lang pag akyat natin dito, bababa ulit, makikita natin yung arko ng Tursagaray. Tapos yun, dire-diretso lang ulit hanggang sa makarating tayo sa rotonda ng Digte. Malapit lang naman itong pupuntahan natin from Fairview. Siguro mga nasa 40 kilometers or less. Kaya chill ride lang talaga. At ito, nandito na tayo sa may Barangay Bigte. Kapag nakita nyo itong rotonda na to, kaliwa. Diyan yung papunta ng Holcim, Kanyakan, Baras. Pero tayo, diyan tayo pupunta pa kaliwa. Pag dumiretso, yan yung papunta ng Bitbit. At may daan din dyan papunta ng Secret Haven at Maramo. Pero dito tayo, papunta ng Triple P campsite. Ito yung kanto ng Holcim. Ayun, nakalagay Holcim, Philippines. Yan yung daan papunta ng Kanyakan River, Bakas. Yan, at may daan din naman dyan papunta ng Tamkaka, Secret Haven. Yan, doon ang pasok sa kanan. Alam ko may video tayo dyan nung pumunta tayo ng Secret Haven. Pati Tamkaka, tama, nakadalawang beses tayo punta ng Tamkaka. At may video tayo dyan. Pati yung Secret Haven, meron din tayong video niyan. Eto, dito na tayo sa may Makiling Bridge. Dire-diretso na lang to. Tapos kakanan tayo sa may papuntang Barangay Baraca. Mamaya papakita ko kung nandito na tayo. Bali 31.8 kilometers. Sa mga kulang-kulang 10 kilometers pa para makarating tayo dun sa may campsite. Namalengke na kami, bale sa may paglagpas ng Makiling Bridge. Kasi feeling ko parang wala na yatang mabibilhan paglagpas dito. Feeling ko lang. Kaya sinigurado na namin na dito na kami namili ng kakainin namin para mamayang gabi.
At bukas ng umaga, breakfast, tingin ko magbabike na lang ulit kami palabas kesa dalhin namin yung mga raw na pagkain ngayon. May pagkain naman dun sa campsite sa may Triple P. Yung nga lang, medyo mahal. Kung natama ang pagkakatanda ko, ang bigas nila is 70 pesos. Pero parang buko pandan naman na yata yun. At ang saing yata nila parang pasaing is parang 170 ganun. Hindi ako sure exactly. Mamaya tignan natin. Nakapost yun sa may tindahan nila kung magkano. Yung tubig, isang container 70 pesos. So walang problema yung tubig doon. Pwedeng doon na lang bumili kaysa dalhin natin from here. Mabigat yun. Bike lang tayo. Kaya mas maiging doon na lang bumili. Isa pang kailangan paghandaan dito pagpapunta ng Triple P campsite is yung mga toll. Kasi private yung dadaanan. So kung tama yung pagkakaalala ko, isa dito is 60 pesos. Tapos may apat na or tatlo na tig 20 pesos. So 120 pesos yun ang total ng toll na babayaran. So yung mga taga dito yun na may tali na harang. At ayun, kailangang bayaran yun para makapunta ng campsite. Provincia feels na dito. Ito yung mga isa sa dahilan kung bakit tayo nagbabike para makaalis sa syudad, yung sinasabing concrete jungle, at makapunta dito sa tahimik na kapaligiran, puro mga puno ganun. Sabi nga ni Brian, malayo sa chismosang kapitbahay. Lalong-lalo na mamaya pagkadating natin sa may papuntang campsite. Rough road na at walang bahay. Konting-konti, halos wala. Puro mga bahay kubo lang. So parang feeling mo nasa feeling mo malayo ka na sa Kabihasnan. Although hindi naman ganun kalayo ito. 36 kilometers from Fairview. Time check 4:42. Nag-ride out kami from Fairview ng mga bago mag 1 PM. At ayun, chill ride lang naman ang ginawa namin. Dahil wala naman kami hinahabol na oras. So, isang maganda rin sa Triple P is pwedeng pumunta doon kahit anong oras. Kasi bukas siya 24 hours. So welcome kayo doon. Although para sa mga mag-check-in yun, mag-pitch ng tent. Pero yung cabin, kailangan ipa-reserve ahead of time. Tapos nagre-require sila ng down payment through GCash. Nasa webpage naman nila sa Facebook yung mga details. 700 ang cabin nila for overnight. Tingin ko good for hanggang 4 persons yun yung cabin. Sa tent pitching, 100 para sa tent pitching. Tapos entrance fee para sa overnight is 200. Indicator nila 70 pesos. Ayun. Pagdating dito sa junction na to, ayan, makikita nyo yung Barangay Baraka pa kanan, saka Barangay Bangkal pa diretso.
Kaya dito sa kaliwa nakalagay Quarry 3. Yung pa diretso, yan yung pa Kabayunan view deck. Tayo sa Triple P campsite, dito tayo, kakanan tayo. Punta dyan. Ayun na nga, medyo malapit-lapit na tayo. Alam ko banda dito na yung mga off-road na kalsada. Nalulumbay, ang alaala ay Deng 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 deng. naman ng ilaw. At yan yung pinakamahabang slide sa buong mundo. Yung conveyor. Napakahaba ng conveyor na to. Feeling ko sa buong Bulacan makikita mo to eh. You know? Para saan ba yan? So, ano yan? Galing Quarry? Papunta sa Gilingan. Ang haba, no? So, kesa isakay nila sa truck, pinapadulas na lang. Ano yun? Yun yung mismo Gilingan o doon pinapadaan yung mga bato? Ha? Pinapadaan lang. Ayun, no? So, narinig nyo yan kay... Dito ka, para makita ka sa camera. Narinig nyo ba yon? Ngayon ko lang natutunan galing kay Coach Brian. So yung conveyor na yan daw pala, galing sa quarry. Kung saan ginigiling yung mga graba, no? Tapos pinapadaan dyan, papunta sa... Gilingan? So hindi pa giling yun? Okay. So galing sa quarry, papunta sa Gilingan. Ayun, kaya napakahaba. So imbes na padaanin sa or i-cargo sa truck, ganyan na lang yung ginawa. Gumawa na lang ng napakahabang slide. Ano kaya ang pakiramdam ng mag-slide doon, ano? Gawa sila ng tamang ano lang, para sa tao, for experience lang. Sarap siguro nun. Ang haba nun. Feeling ko hanggang ano yun sa may Holcim. No? Hindi na natin pumunta tayong bakas. Oo nga. Sa kaya simula yun, yung sa quarry yun siguro, yung may Quarry 3 na nakalagay. Ayun, so pagdating nyo dito, itong part na to, merong pakanan na may sign naman nakalagay, Sitio Pakiling River, Triple P campsite, ayun. Tapos Sayong campsite, yan yung mga pwedeng puntahan dito, ayan, diretso. Tapos ito, may bayad dyan na 60 pesos ang pagkakatanda ko. Pero pag bike, tingin ko wala, trinay ni Brian kanina. Nakadire-diretso siya. So ngayon ko lang malalaman kung mayroong bayad ang bike o wala. Pero parang wala kasi dumire-diretso si Brian. Sabi niya iti-testing lang daw niya kanina kung may bayad o wala. Tapos abangan tayo doon. At yun, good news. Kung walang bayad, edi ayos.
So, nakapag-set up na kami ng tent namin dito sa Triple P campsite at ito tamang inuman lang muna. Tabing ilog ang tema namin dito. Mukhang hindi nyo makikita yung ilog dito kasi madilim pero solid. Sarap. Ito malamig. At ito first time natin na mag-bike camp. At yun kasama natin si Mark. Campers. So feeling ko professional camper na tayo. Professional bike camper na tayo. Although hindi naman to yung first time na ginawa naming bike camping. Kasi dati nung birthday ko, nag-Yambo Lake tayo. Yung birthday ride ko is Yambo Lake. Ayun yung unang bike camping natin. Pero ito, na pinagkaiba lang, may luto-luto na nangyari na tayo mismo nagluto nung kinain natin. At ito, shot lang. Tulog na si Brian. Ito, rin natin dito. Tingnan natin. Ayun o. Ayun o. Tulog na o. Ano nangyari? Good. Ano nangyari? Good. Nakakabigyo ka. Tulog na o. Oh. Tulog na. Eh, si Brian. Kita niya naman. Mamaya, bubuhatin natin yan. Dadalhin natin sa ilog. Yeah, solid. Dito sa may Triple P campsite. Magandang experience to para sa atin. First of many sa mga bike camp na gagawin natin. Tama ba? Tama. So, pwede ka? Yeah, pwede. Ayun, Basta, no? ano lang, iset lang ng maaga-aga para ano. Ayun. Ayos. So, may kasama na tayo sa mga future na bike camping adventures natin. So, ayun. Enjoy lang muna. Enjoy natin yung gabi. At bukas, meron tayong open water swimming na gagawin dito. Last week, nung nagpunta ako dito, nakapag-swimming din ako sa lugar nito. Siguro mga mga isa't kalahating oras din na swimming pa ikot-ikot lang. Pero bukas, i-document ko, i-video ko para mas makita nyo yung anong pwedeng gawin dito sa lugar na to in terms of swimming. Ayun, so kita-kita tayo bukas ng umaga dito sa Triple P campsite.
you know. So, good morning. Dito pa rin tayo sa may Triple P campsite. At natapos na natin ang ating morning quick na easy swim. Pero eto, videohan natin. Nakapag-breakfast na kami. Si Brian, no? Shoutout nga pala sa aking pinakamamahal ng asawa. Love you, me. Sabi na nga ba syempre, ano yun ano tawag doon? Para sa susunod na camp, ano? At ito, itutour namin kayo dito kung saan yung pwedeng mapaglangoyan. Makakapag-laps naman dito Required yung vest pag magsiswimming. Ito, samahan nyo kami ni Brian. Itutour namin kayo dito kung saan yung pwedeng paglangoyan. Siguro mga nasa, kung ilulup to, nasa mahigit 100 meters din kung paikot-ikot dito. Bali tour dito sa Triple P campsite. So part pa rin to ng Norsagaray River. Mas banda rin yung Ipo Dam. At syempre yung sa bandang unahan pa yung Angat. At ito yung part nga ng Triple P. Ayun, so yung mga pwede pang gawin dito sa may Triple P campsite, yung tumalon doon, yung kanina yung may parang diving deck. At ito, pag malakas na yung alon, pwede nang magpa-anod. Ayun saan ba tayo? Papatangay tayo. Dito ko na rin tatapusin bali yung buong vlog. Salamat sa pagsama sa amin sa ride. Papunta dito sa swimming tour na ginawa natin kanina umaga. Saka yung pag-tour sa Triple P. So 3 video to ang gagawin natin. Hanapin nyo na lang. Ito, mapakanon na kami. Woo! Ano? 4, 3, Ha? Sasayang ka tayo dito, yan. mas malalim. Tara! Magkasagilid ako. Tanda ba? Ano to? Magpaalam ka na, Bray! Kaya mo paalam! Ay ba?
Pilipinas.